I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello mga beswa, mga Marcos loyalists and supporters. Shoutout sa inyo. So but anyway guys, mayroon tayong upload videos updates. Ngayon guys, pag-usapan natin ng bahagya itong pag-aamenda sa Tariffication Rice Act Law, no? So dahil dito mga kababayan, ang problema talaga itong batas na ito ni Cynthia Villar, nagre-react siya dito guys, no? Na ang sabi ng Pangulo, kailangan amendahan yan, no? Ibalik yung dating NFA nang sa ganun mga kababayan makapagbenta ng murang bigas, ang pamahalaan at doon pupunta ang mga mamamayang Pilipino para makabili ng bigas. Ngunit ito po ay guys ay ayaw ni Senator Cynthia Villar, no? Cynthia Villar. Pero ang sabi ng Pangulo ay gusto niyang amendahin ito, yung Tariffication Rice Act Law, no? Ako agree ako kasi kailangan maibalik yan nang sa ganon mga kababayan maibsan ang problema sa mga ibang mamamayang Pilipino, lalo ni mga mahihirap na talagang kulang ang kanilang kita, so kailangan nila yung mura talaga na pagbilhan ng bigas. So ang problema din isa dito, yung mga traders mga kababayan, nakikipag-competition sila. Alam nyo naman po guys, itong senator na babaeng ito, for sure, baka may negosyo siyang bigas, ayaw niya talagang amendahin ang yung Tariffication Act Law. Sigurado yan, maapektado ang kanyang negosyo. Ang iba, nagpapayaman, hindi nila naisip yung mga mahihirap na talagang pinupursigi ni Pangulong Marcos Jr. na maiamendahan yan para maibalik sa dati. Wala na yung NFA, di ba? So dahil dito mga guys, no, sabi ni Pangulong Marcos Jr., i-explain niya po sa inyo at nag-react din ang mga sulon at basahin natin yung kay Cynthia Villar, no? So dahil dito guys, panoorin nyo itong sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Agree ako dito sa Tariffication Act Law na ito. Eto na, pakinggan nyo. Mr. President, good morning. Good morning. Nais po ng Kongreso na amyendahan ng Rice Tariffication Law to allow the NFA to sell cheap rice in the markets. Will you support this initiative and will you certify it as urgent? Yes, it is something that has come up that we are so that ang problema kasi kaya tumataas ang presyo ng bigas dahil ang mga trader ay nagko-compete. Pataasan sila ng presyuhan sa pagbili ng palay at wala tayong control doon. Kung magkaroon ng mga amendments sa NFA at sa rice tariffication, sa NFA charter at saka sa rice tariffication law, magagawa natin, makokontrol natin, meron tayong influence dun sa presyuhan sa pagbili ng palay at sa pagbenta ng bigas. So that's what we are going to do. Will you certify the bill as urgent, sir? Yes, I think it justifies an urgent certification. Yes. Thank you. Thank you. So yun guys, narinig nyo yun? Yan, kailangan na talagang amendahan na yan. Kailangan po natin. Kahit ako, gusto ko yun talaga mga babayan. Kaso lang itong isang senator na ito, no? Na talagang ayaw niya mga besa. At ito yung sinabi ng mga sulon. Pakinggan nyo mga kababayan. Ito na. Ano po ang kapalagayan nyo? Papayag ba kayo na amendahan yan? Of course, I know naman na papayag kayo. Na magkaroon ng access sa mas murang bigas ang ating mga kababayan. I think it's fundamental for government to ensure na ang pinakamahirap, pinaka-vulnerable sa ating pamayanan ay magkaroon ng pagkain sa kanilang hapagkainan. I think there are more effective mechanisms to reduce the prevalence of corruption, the likelihood of corruption, as indicated by Senator Villar, other than taking away the access of the poor for more affordable rice. The NFA acts before, no? It acts as a safety net
para po sa ating mga kababayan. Not only that, it becomes a price regulation tool. Kagaya po ng sinabi ni Kong Mika na by allowing NFA to do its function like before, magkakaroon na tayo ng mas mababang presyo ng bigas sa merkado. At ngayon, hopefully that will lower the prices of the other competing well-milled rice, other types of rice. Yun. Oh. So kailangan na natin 'yan na soon as possible. Talaga na dapat ng ibasura 'yan. Kasi po guys, talagang hindi nakakatulong sa atin po 'yan, lalo na po sa mga mahihirap. Sa mga mamayayaman, wala namang problema Kahit 10 sakong bigas, kayang-kaya nila Ang problema, yung mga maralita din, nakatulad ko, no? So, kailangan natin yan. Kasi bakit naman kasi tinanggal yan, yung pagbibinta ng NFA before? Bakit nawala yan, no? So, yun lang naman natakbuhan ng taong bayan Dahil mura ang mga bigas doon. Sa NFA. Ngayon, wala na. Nga. So, dahil dito guys, napakinggan nyo ito. So, para sa akin guys, agree ako dyan. So, alang-alang sa ating mamamayang Pilipino. And of course guys, ito po ang sinabi ni Senator Cynthia Villar. Basahin ko sa mukha na lang guys nanggagalaiti na si Cynthia Villar dito sa pag-aaminda ng tarification aklo. Galit na galit Sabi po guys dito sa Impact Leadership tingnan nyo, di nila alam yung problema ng rice farmers. Ay madam, ikaw lang nakikinabang Senator Cynthia Villar, Chairperson of the Senate Committee on Agriculture, rejects call to amend that rice tarification law. See? Malinaw yan guys ayaw niya amindahan. Bakit? For sure, dahil siguro nagtitinda ng malaking bigasan, no? Siyempre, pag amindahan yan, hihina ang negosyo nila. Ayaw nilang, magkaroon ng, ayaw niya amindahan itong tarification aklo dahil apektado ang negosyo nila. At of course, yung the rest. Alam nyo naman ng mga traders, mga bes, hindi ko sinabi lahat ng traders ay mga barat. Yan ay mga gahaman ang iba. Okay? Bibili yan guys ng mga bigas or sako-sakong palay sa mga farmers sa mga murang halaga. Pagdating sa kanila at ibenta nila sa market, sa mga retailers, doble po ang presyo. Kaya ang problema ngayon, mahal ang bigas kasi kagagawan din ng mga ibang traders. Gahaman po yan. Villar is principal author or sponsor of Republic Act RA number 11023 on RTL. Sabi ko sa inyo guys siyang ang author nito Ang galing niya, no? Talino niya. Siguro sabi niya, gagawin ko ito para mas ako ang kikita. 'Di ba? Alam nyo, mga kababayan, may mga ibang tao ang iniisip lang kundi yung pansarili lamang. Hindi nila iniisip yung kapakanan ng mamamayang Pilipino, lalo na po sa mga nasa laylayan. 'Di ba? Yan. Ito di nila alam yung yung problema ng rice farmers. Madam, kung talagang may malasakit ka sa mamamayang Pilipino, sa mga magsasaka, dapat papayag ka amindahin yung tarification aklo na yan. Para yan sa ay kakabuti ng ating mga mamamayang Pilipino. Para nang sa ganun may takbuhan silang pagbilhan ng murang bigas dyan sa NFA. Ngayon mga kababayan, sino po ang salarin? Kayo nang balang umusga. Yung problema ng rice farmers, minsan hindi nila naintindihan. Madam, hindi ikaw lang nakakaintindi, kami naintindihan po yun. Naintindihan po namin. Bakit? Sa matagal ng panahon, nung panahon ni Rodrigo Duterte, ang presyo ng dry palay 8 to 9 pesos lang ang per kilo. Nung dumating ang Marcos administration, inutos ni Pangulong Marcos Jr. na ang pamahalaan na ang bumili sa mga bagong ani, sa mga magsasaka, magkano? 29 to 30. Ano ngayon? Sasabihin nyo, walang natutulo, walang nagagawa ang Marcos administration sa mga magsasaka. Yun ang alam nyo. Dapat sa inyo, mag-research kayo. Yan, nagsasalata sila, sabi niya, this rice tarification law and rice competitives enhancement funds we base
on the study by the Philippines Institute of Development Studies. It's not my theory. It's lumabas yun sa study ng Pilipinas Institute of Development Studies, and I just provided the solution. You provide the solution, pero ang apektado ang mga mamamayang Pilipino na talagang hikao sa buhay. Kayo po ang yumayaman kasi kayang-kaya nyo kahit 100 ang per kilo ng bigas. Yun po ang problema. Walang problema dito sa mga nagninegosyo ng mga traders. Okay lang sana kung nasa tama ang kanilang pagbibinta ng bigas sa mga retailers. Kaso lang yung ibang mga traders ay nakikipagkumpetensya. Magsasabwatan yan o ganito ang presyo natin, dapat taasan natin. Para pagdating sa merkado, bahala na sila magtaas din. Kasi ganito yun mga kababayan. Ang mga traders, dudublihin nila yung presyo. No? Tapos, ibibinta nila ngayon sa mga retailers. Ito namang mga retailers, mga kababayan, taasan din nila ang kanilang presyo. Kaya, doble ang presyo sa merkado. Ganon po yun Yun po ang sa nakikita ko lang sa akin lang. Well, kayo, ano po ang masasabi nyo? Ako, yun ang nakikita ko. Kaya, itong Tarification Act Law, ayon sa Pangulo, kailangan ng amindahan soon as possible. Kasi sa sitwasyon natin, kailangan natin yun. So yun mga bes, ang aking latest video sa inyo. Ano pong masasabi nyo dito? Kayo pong bahalang umusga. Dito sa mga pagkontra ni Senator Villar, dapat ito, wag na lang ibubuto ito guys Pati yung mga ibang Villar pa no? So anyway guys, see you again on my next upload video. Bye bye bye. And babush. God bless Philippines.